viewers, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at sumainyo ang kapayapaan. Okay, so kamusta kayo? Kamusta ang lahat? Okay, so salamat nga pala bago ang lahat. Maraming salamat kasi kahit papano nagbabali ka na yung mga dating views natin, yung mga dating subscribers. I'm very happy kung ano yung meron sa channel natin ngayon, no, mga ka-doers. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay at syempre doon sa mga ngayon lang na nakilala natin and sa mga dumating na subscribers kay Fredo Vlogs. Welcome and maraming salamat sa inyo. So ayun, hindi ko na patatagalin pa. Pahinga muna tayo ngayon sa mga kalmado vlogs natin. Okay, so napansin ko kasi sa mga views ng channel natin, maraming nanonood pa rin sa atin kahit pa-part-time lang tayo sa mga content natin kay Lala Move. Okay, so maraming salamat sa mga sumusubaybay dyan na mga, especially sa mga riders ng Lala Move and sa mga Lala Move 200 kilos or sedan drivers dyan na nakusubscribe sa atin. Maraming salamat. Okay, so kung napanood nyo yung video na isa sa mga pinakamatasang views natin ngayon, which is yung ito, okay, hindi kasi ako matuturo. Basta iwan ko yung description, yung link sa baba ng video natin kung hindi nyo pa napanood, para yun sa mga ultimate advice ko yun sa mga gustong kumita, hindi lang sa Lala Move kundi sa sedan nila. Okay, pandagdag sa monthly, pandagdag sa maintenance, kayo na bahala, extra income. Okay, so yun, feel free na panoorin yun mamaya after nyong panoorin yung video na to. Okay, so much for that. Ang pag-uusapan natin ngayon is, okay, bakit ka ba dapat hindi mag-resign kay Lala Move? Or wag mong iwan, or wag mong kunin yung top up or yung ano nga ba tawag nun, nakalimutan ko. Basta yun, yung initial, ano ba ang tawag doon? Comment nyo nga sa baba. Sa motor 500 yun sa sedan 1,000. Okay, yung halaga na yun is makukuha nyo kapag nag-resign kayo. Okay, so ito para doon sa mga pwede rin sa mga nagsisimula sa Lala Move at pwede rin doon sa mga datihan na or matatagal na. So marami ang nagre-resign kay Lala Move sa maraming dahilan. Maraming dahilan yan. Is either mataas ang gas, sa maintenance, gas consumption, marami, sa rate ng bookings. Okay, so ngayon ang pag-uusapan naman natin, bakit dapat ka pa rin magstay or bakit hindi ka dapat mag-resign. Okay, so unang-una na dahilan, Lala Move is one of the best part-time jobs, lalo na kung meron kang sedan na pasok sa requirements ni Lala Move. Okay, bakit? Kasi pwede mo siyang isabay dun sa mga minor na lakad mo. Halimbawa ako, katulad ko, pauwi ako, pwede akong kumuha ng booking from Nueva Ecija or Bulacan pauwi ng Manila. Yeah? Pwedeng may Kawayan, Valenzuela, Marilao, di ba? And parang ang mangyayari, although mababa yung rate niya, at least yung biyahe ko from Nueva Ecija pauwi ng Manila is hindi man totally libre, pero at least hindi ko siya mako-consider na expense. Kasi yung biyahe na naging way ko, di ba, hindi siya nasayang, di ba? Yung kikitain doon is panggas ko man lang or pandagdag ko sa maintenance ng sasakyan, di ba? Or kung meron kayong lakad na hindi naman kayo nagmamadali, di ba? Pwede nyo yung sabay, sila alam mo, di ba? Kayong dalawa ng jowa mo, kayong mag-asawa, di ba? Pwede kayong kumuha ng saver or pwede kayong kumuha ng regular, depende sa inyo yan, choice nyo yan, di ba? Yun isa sa mga nakikita ko na kagandahan kung bakit hindi mo pa rin dapat iwan sila Lala Move. Okay? Pangalawa, wala naman siyang expiry,
Di ba? Kahit isang buwan ka hindi bumiyahe, 2 buwan ka hindi bumiyahe, pwede. Di ba? Ako, hindi ko sure kung 2 or 3 buwan na akong hindi bumiyahe. Pero, as long as may top up ako, di ba? Hindi ko naman wini-withdraw yun. Wala naman akong violation. Same. Di ba? Nakilala-move pa rin ako. Yun yung isa sa mga nakikita ko na dahilan kung bakit hindi ka umalis kay Lalamove, di ba? Okay, so pangatlo, ito pwedeng yung kuhanin, pwedeng hindi, di ba? Kasi mayroong mga gumagawa rin ito is pinapaboundaryhan nila yung sasakyan nila, di ba? Kaya lang hindi siya advisable para sa akin kasi syempre sa experience ko, di ba? Hindi ako sa case ko, hindi ako komportable na papadrive yung sasakyan ko sa iba. Pero sa inyo, choice niyo yun, di ba? Kasi syempre iba pa rin yung gamit ng sasakyan kapag ikaw. And sa case ko, hindi naman kasi talaga ako basta-basta nagpapahiram din ng sasakyan. Hindi rin ako self-drive basta-basta ng hindi ko kilala. Okay, uso na rin yung mga rentangay, di ba? Pero syempre kung sa tropa, sa kaibigan, minsan nga yan pa yung nagiging mitya ng away ng magkaibigan minsan. Pero sa case ko, wala pa namang nangyaring ganun. Pero syempre wag naman sana, at wag naman din sana mangyari sa inyo. Okay, isa pa is yung sticker. Kung meron mga nanonood sa atin na may Lalamove sticker, alam ko continuous ang bayad nun. Okay, sa case ko walang available na sticker para dito sa Mirage. And isa pa, ayoko rin magpalagay ng sticker. I'm not sure kung merong nanonood sa akin or sa atin na merong may sticker. Baka pwedeng mag-comment ka naman kung ano ang naging experience mo sa sticker, kung nababayaran ka ba or talaga bang pinabayaran nila religiously yung monthly nung dapat na bayad ng sticker bilang advertisement ni Lalamove, no? Okay. And, isa pang dahilan kung bakit hindi rin tayo maalis din kay Lalamove is para sa akin, mga katulad ko na content creator or vlogger, bukod sa content ko siya is dito ako nakakakuha ng network ko. Paano ang network ko? Halimbawa, di ba? Nag-deliver ako ng isang parcel or item. May mga customer na rumirekta na sa atin na, sir, pwede bang ikaw na kunin ko bilang ganito na pwede kitang ganito, ganyan. Kumbaga, labas na si Lalamove doon. Di ba? Hindi naman ako yung nag-offer na pwede mong sabihin na conflict of interest, kundi may mga customer na nag-i-initiate na pwede bang ikaw na. Okay? So from Lalamove bookings na magiging private bookings mo in the future, di ba? Malaking bagay 'yon, di ba? Halimbawa, meron din akong naging kaibigan na from Mexico na rumekta na sa akin, di ba? May mga nakilala rin ako na kapag gusto nila private car, gusto nilang magpahatid sa airport, di ba? Or nagpahatid sa ganito, di ba? May pa-deliver na ganito. Pwede 'yon. Di ba? At least nakakakuha pa rin tayo ng network, and at the same time additional income pa rin siya. Di ba? Na-i-advertise ko yung vlog ko, yung content ko, yung mga customer na gustong makita yung sarili nila sa delivery, ma-advertise yung produkto nila, di ba? Pwede ko rin nilatag yung mga ideas ko for vlog, di ba? Dito rin ako may nakakakita na yung mga items din na kailangan kong bilhin, di ba? Dito pala yung pagawaan ng ganito. Dito pala ino-order yan. Dito pala pinapadala yan. Di ba? Maraming factors pa na magandang gawing dahilan kung bakit hindi ka dapat umalis basta-basta kay Lalamove. At ito mga ka-doers, lastly, okay, may mga bookings na goodies pa rin naman
na panalo pa rin naman. Lalo na yung mga lalamove drivers natin na nasa magandang area. Okay. Kasi yun nga, tulad nga ng sabi ko dun sa vlog na ini-endorse ko sa inyo, yung ultimate advice, panoorin nyo yan after nito. Kapag hindi ka marunong talaga pumili ng bookings kay lalamove, di ba? Talo ka talaga. Pero kung nakita mo talaga na maganda yung booking at kinuha mo, diba? Yun, panalo ka. Ang hirap kasi sa lalamove drivers, yung mga basta bira lang ng bira, diba? Alam na nga nilang talo yung booking, kukuhanin pa. Tapos tsaka ngayon magraran sa social media. Nakita mo na nga talo eh. Nakita mo na nga pangit yung booking, diba? Ba't mo pa kukunin tapos magraran ka sa social media? Para naman magrun ka sa social media, doon lalo na sa page nila, alam mo, ang daming iyakin. Promise, ang daming iyakin. Alam mo ng talo, sana di mo na kinuha. Diba kasi pag nag-rant ka ba sa social media, nagsabi ka ng kung ano-ano, kumita ka ba? Hindi. Sayang oras, sumama pa loob mo, tumaas pa BP mo. Diba? Yun. So, yun lang mga ka-doers, no? Sana nakatulong yung video ko na to kung bakit hindi ka basta-basta dapat umalis kay lalamove. I-keep mo lang, hintay ka lang. And sabi ko nga, di ba, hindi ka lang kay lalamove dapat umasa. Hindi ka lang kay lalamove kikita. Marami, napakaraming diskarte mga ka-doers, napakaraming diskarte. Ano lang, tis-tis lang, tiyaga-tiyaga lang. Kung hindi man makaahon na si lalamove dun sa mga competitors niya, dun sa baba ng rate niya, piliin na lang natin, gamitin natin part-time. And dun sa tanong, mga sa nagtatanong sa comment section na practical ba siya na gawing full-time, kailangan mo nakikita ka ba ng ganitong halaga, do it part-time mga doors, do it part-time, sipag at tiyaga, diskarte kumbaga. Ayun. So yun lang, sana may mga natutunan kayo, at kung meron ako mga nakalimutan or hindi na isama, I would very much appreciate na i-comment nyo yan sa comment section. And comment naman din kayo yung mga iba pa na concern na gusto nating pag-usapan, or may mga tanong kayo na baka masagot ko sa comment section, and I would very much appreciate na sagutin yan. Maraming salamat mga ka-doers. And yun lang, kita-kita tayo next vlog. Marami pa tayong mga nakahain na mga projects para sa Fredo Vlogs, and maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Ingat palagi sa biyahe, stay safe mga ka-doers, to. Yun lamang, and peace be with you.